Magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa iyo, Kuya Chris. Sumulat ako para ibahagi itong kwentong aking karanasan mula sa tinatawag na aswang. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Isagani Ramirez, 42 taong gulang. Ipinanganak at lumaki sa liblib na bayan na itago na lang sa pangalang Santa Milina, para na din sa seguridad ng mga taong naninirahan ngayon at sa mga susunod pang henerasyon. Isang lugar na madalas mapuno ng usok ng siga tuwing dapit hapon. Isang baryong tila lumulutang sa pagitan ng latian at taniman ng tubo sa parte ng Visayas. Hindi ko alam kung makararating sa marami ang aking paglalahad. Subalit naniniwala ako na may mga bagay na hindi dapat manahimik lamang sa alaala. Ang gabing ito ay hindi na dapat balikan. Subalit kailangan ko itong maisiwalat. Sapagkat ako mismo ang buhay na patunay na may nilalang sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya o lohika. Ako na isang ordinaryong magsasaka ay naging saksi sa takot na bumalot sa Santa Milina. Isang takot na nagsimula sa pag-iyak ng isang sanggol at natapos sa katahimikang mas malakas pa sa kulog. Taong 2010 nang magsimula ang lahat. Hindi pa man ako gaanong sanay sa klima ng buhay may asawa. Bagong silang pa ang aking unang anak na babae. 100 hakbang mula sa aming tahanan ng latian at sa gawing silangan nito ang makapal na kawayanan. Ang hangin ay laging mabigat. Ang mga gabi ay madalas na walang bituin at ang katahimikan ay nakalulunod. Ang aming bahay ay kawayan at pawid pa noon, malayo sa kalyeng sementado. Ang ilaw namin ay gasera lamang at ang tunog ng gabi ay ingay ng mga kuliglig at mahinang tilamsik ng tubig mula sa latian. Ako at ang aking asawang si Alena ay bago pa sa pagiging magulang. At bagamat pagod ako sa bukid tuwing hapon, ang pag-uwi ko sa aming munting tahanan nang siyang pumupuno sa aking pag-asa. Ngunit may mga sandaling ang paghihintay sa bukang liwayway ay tila isang pakikipaglaban. Sapagkat sa Santa Milina, naniniwala ang matatanda na ang dilim ng gabi ay buhay. May isip at may lakas na hindi kayang unawain ng tao. Nagsimula ang lahat ng gabi ng unang ulan ng Nobyembre. Hindi pa malakas ang tag-ulan, ngunit ramdam na ang malamig na ihip ng hangin mula sa latian. Nakahiga ang aming sanggol sa duyan na yari sa makapal na tela, at si Alena na may nagpapahinga sa higaan. Ako naman ay nasa labas, inaayos ang kahoy sa bubong dahil may tagas sa gawing hilaga. Madilim noon, ngunit sa malayo ay may ilang ilaw mula sa 3 kabahayang hindi kalayuan sa amin. Habang ako'y nakaluhod sa pawid, tila may umalingaw-ngaw na kakaibang sigaw. Ang sigaw ay pakiwari ko'y hindi sa tao. Hindi rin sa hayop. Isang boses na paos, basag at tila nang gagaling sa ilalim ng lupa. Nung una'y inisip kong baka nag-aaway lamang ang aso at baboy ramo sa latian. Ngunit habang lumilipas ang minuto, ang sigaw ay nagiging mas malapit at mas malinaw. Hanggang ang balahibo ko sa batok ay nagsitayuan nang hindi ko maintindihan kung bakit.
Tumayo ako at sinubukang silipin ang kawayanan. Ngunit wala akong makita. Pero alam kong may presensyang gumagalaw. Nang pumasok ako sa bahay, napansin ko ang kakaibang kilos ni Alena. Nakapikit siya ngunit tila may dinaramdam. Ang aming sanggol naman ay hindi umiiyak, ngunit marahang humihikbi na parang nakararamdam ng lamig o takot. Ang lampara ay nanginginig ang ilaw na parabang may pumapagaspas sa paligid. Ang pakiramdam ko noon ay may matang nakatingin sa amin, ngunit wala naman akong makitang kahit isang tao o kahit na ano. Kinabukasan, kumalat ang balitang may kinuhang sanggol sa kabilang dulo ng baryo. Ang mag-asawang sina Densyo at Maricel, 1 linggo pa lamang mula ng manganak, ay natagpo ang nakabukas ang bintana sa kanilang silid at wala na ang kanilang anak. Walang bakas ng dugo, walang yapak ng tao, wala kahit sa hayop. Tanging isang kakaibang amoy lamang ang nanatili. Isang amoy na parang lumang halamang gamot na hinaluan ng nabubulok na karne. Lumikha ito ng malaking kaguluhan at hindi naglaon. Lumabas ang pangalang matagal nang ibinubulong sa Santa Melina. Ang pangalan ng isang albularyo na naninirahan sa laylayan ng Latian. Isang babaeng bihasa sa panggagamot, ngunit pinaniniwalaang may kakambal na kasamaan. Si Aling. Marami ang naniniwalang hindi siya basta manggagamot. Ilang misis na bagong panganak ang nagsasabing nakikita nilang naglalakad si Aling Cirila sa labas ng kanilang bahay tuwing hating gabi. Nakayuko at may inaawit na hindi nila maunawaan. Sabi ng matatanda, may kakayahan daw si Cirila na humigop ng lakas mula sa sinapupunan ng mga nasa bingit ng panganganak. Subalit walang naglakas loob na magsumbong o magtanong. Sapagkat sa Santa Melina, may mga lihim na mas ligtas kung hindi gagalawin. Araw ang dumaan. Ngunit ang takot ay nanatiling parang mabigat na hamog. Hindi ako mapakali tuwing gabi. At si Alena ay mas lalong nanghina. Ang kanyang balat ay namutla. Ang kanyang mga mata ay laging mabigat. At tila hindi siya gumagaling mula ng mga anak. Karaniwan lamang sana ito sa mga bagong ina. Subalit kakaiba ang bawat paghinga niya. Malalim, mabigat at tila may hinahanap na hindi. Isang gabi, habang ako'y nakahiga at tahimik na nagmamasid, narinig ko na naman ang sigaw mula sa kawayanan. Pero ngayon, hindi na siya isang sigaw. Isa siyang mabagal na pag-ungol na may halong pagdaing at pagngisi. At mula sa siwang ng aming dingding, nakita kong may isang aninong nakasilip. 2 matang kasing pula ng sariwang dugo. At doon nagsimula ang tunay na bangungot ng buhay ko. Hindi na ako nakatulog ng gabing yon. Ang nakita kong mapupulang mata sa siwang ng aming dingding ay gumuhit sa isip ko na tila apoy na hindi kayang patayin ng hangin. Wala akong nasabi kay Alena na kahit na ano. Nakatulog siya, ngunit ang kanyang paghinga ay mabigat at putol-putol na para bang may humihigop ng lakas mula sa kanyang dibdib. Humigpit ang hawak ko sa duyan ng aming anak at bawat pag-indayog nito ay nagpapaalala sa akin ng posibilidad na baka siya ang susunod na kunin ng nilalang na gumagala
sa Santa Melina. Kinabukasan ay nagdesisyon akong kausapin ang isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Hilario. Isa siya sa pinakamatagal nang naninirahan sa baryo at minsang kilala bilang tagapagbantay ng latian. Tahimik siyang nakatira sa isang barong-barong sa may gilid ng sapa. Madalas siyang tawaging sira ng mga bata dahil kakaiba ang paraan niya ng pagsasalita at palagi siyang may dalang supot ng asin kahit saan magpunta. Ngunit sa baryong tulad ng Santa Melina, ang tinatawag na baliw ay minsan mas may alam pa kaysa sino mang nag-aakalang sila'y. Paglapit ko sa kanya, agad niyang itinaas ang kanyang tingin sa akin. At sa sandaling iyon ay alam kong batid niya ang dahilan ng aking pagpunta. Lumapit ako at binati siya, ngunit hindi siya tumugon. Sa halip ay gumuhit ang kanyang tingin sa aking balikat, kung saan natutulog ang aking anak. Hindi ko alam kung bakit, ngunit napalunok ako ng walang dahilan. Maya-maya pa sa wakas ay nagsalita siya, mahina na halos pabulong. May anino sa likod ng latian. Matagal na siyang hindi nagpapakita. Ngunit kapag dumating ang unang ulan ng Nobyembre, ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking isipan. Hindi ko nais maniwala, ngunit parang may bigat itong hindi ko kayang baliwalain. Tinanong ko ang matanda kung sino ang tinutukoy niya at bagamat hindi niya binanggit ang pangalan, alam kong tumutukoy siya kay Aling Serila. Kinagabihan hindi ako mapakali. Ang paligid ng aming bahay ay tahimik, ngunit puno ng bantang hindi nakikita. Ang sumisingaw na amoy ng latian ay pumasok sa bawat siwa ng aming dingding. Ang hangin ay parang may dalang paalala na may mata sa dilim. Habang inaayos ko ang gasera, nakarinig ako ng kaluskos sa labas. Mabagal, maingat, parang yapak ng isang taong ayaw lumikha ng ingay. Hindi ko inalis ang aking titig sa pinto. Ang gasera ay bahagyang umilaw at nagdilim. Paulit-ulit, para bang may pakpak na pumapagitna rito. Maya-maya pa ay may humaplos sa bubungan. Isang kalmot na parang galing sa matutulis na kuko. Dahan-dahan kong kinuha ang asin na itinuro sa akin ni Mang Hilario na dapat ay laging nakahanda. Ang duyan ng aming anak ay gumalaw kahit wala namang hangin. Ang anak ko na dati mahimbing na natutulog ay biglang umiyak ng malakas. Hindi yaong karaniwang pag-iyak, kundi parang pag-iyak na namamalayan ng panganib. Si Alena naman ay biglang nagising at hinawakan ng kanyang dibdib. Ramdam kong muli ang panginginig ng kanyang katawan. Agad akong lumapit sa duyan. Inilibot ko ang asin sa paligid nito at umusal ng dasal na hindi ko alam kung tama ba. Ngunit yun lamang ang alam kong gawin sa sandaling yon. Ang takot ay umuukit sa balat ko na para bang may malamig na kamay na dumadampi sa batok ko. Maya-maya pa'y narinig ko ang isang tinig sa labas. Malutong at mababa. Naunay animoy bulong lamang, ngunit habang lumilipas ang segundo, ito ay nagiging malinaw. At malinaw na tinatawag ang pangalan ng aking asawa. Hindi iyon boses ng lalaki. Hindi rin boses ng bata. Isa yung tinig na parang mula sa isang tuyong lalamunan, puno ng uhaw at pagnanasa.
Maya-maya pa'y muli nitong binigkas ang pangalan ng aking asawa na mas mahaba, mas masidhing parang nag-aanyaya. Si Alena ay halos mailabas ang hininga. Ang kanyang mata ay dahan-dahang bumukas. Malabo ang tingin na para bang nasa ilalim siya ng isang mahirap ipaliwanag na hipnotismo. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Ngunit nang aking gawin ito ay tila bumigat ang kanyang katawan at hindi siya makagalaw. At doon ko napansin ang isang anyo sa labas ng aming bintana. Hindi ko maaninag ang kabuuan. Ngunit ang hugis ay tila baluktot. Mahaba ang mga bisig at ang ulo ay nakayuko. At muli kong nakita ang parehong mapupulang mata nito. Gumapang ang lamig sa buong katawan ko. Gusto kong sumigaw ngunit naipit ang boses ko sa aking lalamunan. Ang nilalang na iyon ay hindi gumagalaw ngunit alam kong nakatingin ito sa aming anak. At doon ko naalala ang sinabi ng matanda. Hindi lang siya basta nagugutom. Humahanap siya ng bata. Humahanap siya ng dugo. Sumingit sa hangin ang amoy ng tuyong dahon at nabubulok na halaman. Ang nilalang sa labas ay bahagyang nagtaas ng ulo at sa unang pagkakataon ay nakita ko ng mas malinaw ang kanyang muka. Payat, lubog ang mga pisngi at ang labi ay tuyong-tuyo na para bang sanay lamang sa dugo at hindi sa tubig. Maya-maya pa'y naglaho siya. Walang yapak, walang kahit na anong tunog, na parang kinain ng mismong dilim ang kanyang kaanyuan. Napaupo ako sa sahig. Hinihingal, nanginginig at halos manlumo. Niyakap ko ang aking anak at si Alena ay muling nakatulog. Ngunit ang kanyang dibdib ay lalong bumigat. Pakiramdam ko ay may unti-unting kumukuha ng kanyang lakas sa tuwing lumalapit ang nilalang na yon. Kaya't kinabukasan ay nagpunta ako sa latian. Ayaw ko mang gawin iyon, ngunit alam kong kailangan ko nang harapin ang pinagmumula ng lahat. Sa gitna ng mga damong matataas at tubig na halos kulay itim, naroon ang lumang kubo ni Aling Serila. Ang pinto nito ay bahagyang nakabukas. Mula sa loob ay may kumakalat na usok na amoy halamang gamot. Ngunit ang pinakamalakas na amoy sa lahat ay hindi ko inaasahan. Ang amoy ng bagong panganak na sanggol. At noon ko naunawaan. Hindi ko pag-aari ang takot na bumabalot sa Santa Melina. Ang mga gabi ay hindi namin panahon. May nagmamay-ari ng dilim dito. At nandito siya. Hindi dapat ako pumunta sa latian. Ngunit may mga sandaling mas nakakatakot ang kawalan ng kaalaman kaysa ang harapin ng katotohanan. Ang kubo ni Aling Serila ay tila isang sugat sa gitna ng latian. Nakalubog ito sa putik. Ang bahagi ng dingding ay kinain na ng lumot. At ang bubong ay halos bumibigay sa bigat ng mga tuyong dahon na nakapatong dito na napakarami. Ngunit sa kabila ng itsura nitong halos magiba, may kakaibang tibok ng buhay sa paligid. Isang katahimikang hindi natural. Isang katahimikang parang nagbabantay. Humakbang ako sa pilapil. Inuulan ng mga patak mula sa mga dahon ng kawayan. Hindi ako sigurado kung takot o galit ang pangunahing dahilan kung bakit ako naroroon. Ang alam ko lang, hindi ako papayag na kunin ng nilalang na yon ang aking anak. Hindi ko hahayaang masundan namin ang kapalaran ng ibang naglaho sa Santa Melina.
Habang papalapit ako, mas lumalakas ang amoy na matagal ko nang naaamoy. Isang amoy ng tuyong ugat ng halaman na may halong bahagyang malansang amoy. Ang amoy ng isang bagay na hindi dapat ginagalaw ng ordinaryong tao. Ang pintuan ng kubo ay nakabukas ng kaunti, sapat upang makita ang loob nito. Subalit bago ako tumingin, napansin ko ang mga marka sa lupa. Pabilog at hugis na tila simbolo. Iginuhit gamit ang putik at abo. Hindi ko alam kung anong kahulugan, ngunit alam kong hindi iyon ordinaryong ukit mula sa isang batang naglalaro. Pumasok ako at ang loob ng kubo ay madilim. Tanging isang maliit na liyab ng kandila ang nagbibigay liwanag sa silid. Ang sahig ay may nakalatag na mga botelya ng langis, dahon at mga tuyot na pinagtagpi-tagping bahagi ng halaman. Sa dulong bahagi ay mayroong isang lamesang kawayan na puno ng papel na parang may luma pang sulat. Mga pahinang halos nagdidikit-dikit na sa edad. Sa gitna ng kubo, naroon ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang duyan. Malinis ang tela, kasing linis ng bagong labang damit. At sa ibabaw nito, may maliit na kumot. Hindi ko narinig ang iyak ng sanggol, ngunit ang pakiramdam ko ay hindi yung duyang walang laman. Ang buong paligid ay humihinga at humahabol naman ako sa sariling paghinga. Maya-maya pa ay isang bulong ang aking narinig sa kabilang sulok ng kubo. Hindi ko nakita agad, ngunit alam kong may nakatingin sa akin. Isang presensya na hindi ko dapat kinaharap ng mag-isa. Nang tuluyan kong masilayan ang aninong gumagalaw, nakita ko siya. Si Aling Serila. Hindi ko alam ang eksaktong edad niya, ngunit malinaw na ang kanyang balat ay parang tuyong balat ng puno. Ang mga mata niya'y may kakaibang ningning na parang apoy na laging naghihintay ng pagkakataong lumiyab. Ang kanyang buhok ay mahaba, magulo, at may halong puti at itim na tila kumikilos sa hangin kahit wala namang hangin. Hindi ko narinig ang kanyang paglapit, ngunit naramdaman ko ang bigat ng kanyang tingin sa aking dibdib. Sa pusod at sa bandang balikat kung saan ko karga ang aking anak nung umalis ako sa bahay. Parang alam niya ang tibok ng dugo ng bawat taong papalapit sa kanyang kubo. Hindi siya nagsalita, ngunit sa katahimikang iyon, ngayon ko narinig ang tunay na tunog ng latian. Huni ng mga insektong hindi ko kailanman narinig sa ibang lugar. Paglagaslas ng tubig na tila may lumalangoy sa ilalim nito. At ang pag-ungol ng hangin na parang tinig ng libu-libong kaluluwa. Habang tumatagal, unti-unting nauunawaan ko ang dahilan ng pangamba ng buong Santa Melina. Si Aling Serila ay hindi basta albularyo. Siya ang tagapag-ingat ng isang lumang kasunduan. At ang aswang na gumagala sa gabi ay hindi lamang basta nilalang. Ito ay kanyang iniingatan, kanyang pinakakawalan at kanyang pinakakain. Habang nakatitig ako sa duyan, naramdaman kong hindi ako dapat manatili. Ang kubo ay tila nagbago ng anyo habang tumatagal ako sa loob. Ang mga ilaw ay umiikot at ang sahig ay tila humihinga kasama ko. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko kung paanong gumapang ang isang aninong mahaba ang mga daliri.
Halos kasing haba ng braso ng isang bagong panganak na sanggol. Noon ko naisip ang isang katotohanang hindi ko kayang itanggi. Hindi basta nawawala ang mga sanggol sa Santa Melina kung hindi kinukuha sila. Tinitingnan, hinuhusgahan, at kapag hindi napigilan, kinakain nila. Maya-maya pa'y biglang narinig ko mula sa pinakamadilim na bahagi ng kubo ang isang pagdaing. Mahina, ngunit malinaw na boses ng isang sanggol. Hindi naman ako nagkamali. May bagong nawawala at hindi ko alam kung buhay pa. Umatras ako ng dahan-dahan. Ang anino ay hindi kumikilos. Si Aling Cirila ay hindi gumagalaw. Ngunit alam kong sinusundan niya ang bawat pintig ng puso ko. Nang makatuntong ako sa labas ng kubo, ang hangin ay biglang lumamig. Ang kawayanan ay kumakaluskos at mula sa malayo'y narinig ko ang tunog ng isang pakpak. Mabigat, parang basang pakpak ng ibong hindi kayang lumipad ng mataas. Pagdating ko sa bahay, nagyelo ang aking dugo sa aking nadatnan. Nakabukas ang pinto ng bahay at ang duyan ng aking anak ay walang laman. At sa dingding, nakaukit sa putik ang isang pangalan. Alena. Pangalan ng aking asawa. At doon ko napagtanto, hindi sanggol ang tunay na kailangan niya. Si Alena ang susunod. Hindi ko na maalala kung paano ako nakabalik sa sapa, kung paano ko naibuka ang aking bibig upang huminga, o kung paano ko napigilan ng pagkulaps ng aking tuhod. Tanging ang memorya ng nakabukas na duyan at putik na nakasulat sa aming dingding ang paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Ang sigaw ni Alena ang unang gumising sa akin mula sa pagkakabundat ng aking takot. Tumakbo siya palabas, bitbit ang lampara sa kanyang kamay, at ang apoy nitong kumikislap-kislap na parang kumakawala sa salamin ng kanyang mga mata. Nakaluhod siya sa sahig. Hinahanap ang aming anak na parang isang inang nawala ng sariling kaluluwa. Wala akong masabi. Ngunit ang bigat ng aking hininga ay para bang nagtulak sa akin para yakapin siya. Ngunit nang maramdaman ko ang kanyang balat, may lamig itong hindi ko pa naramdaman noon. Hindi lamig ng hangin, kundi lamig ng isang taong unti-unting ninanakawan ng buhay. Walang saysayang pag-iyak namin kung hindi kami kikilos. Kinarga ko si Alena. Hindi ko siya hinayaang maglakad ng mag-isa. Sapagkat parang ang bawat hakbang niya ay may kapalit na sandali ng kanyang lakas. Iyon ang gabi na tuluyan kong naunawaan ang totoo. Ang nilalang na gumagala sa Santa Melina ay hindi lamang hayop na mangangain ng laman. Hindi lamang bangkay na muling nabuhay upang maghanap ng dugo. Ito ay isang kabahagi ng isang kasunduang nilikha sa pagitan ng tao at ng isang lumang kadiliman. At ang panganay naming anak ang kapalit na nais nito. Sa sandaling yon, ako ay naging dalawang uri ng lalaki. Isang ama na handang bawasan ang mundo ng sarili niyang hininga, at isang lalaki na kahit nanginginig ang puso ay papasok sa pinakagitna ng apoy. Kinuha ko ang asin at itinali ko sa aking baywang. Dala-dala ang isang kutsilyo na minana ko pa sa aking ama. Karga ko ang aking asawang halos wala ng malay
at tumakbo kami patungo sa iisang lugar na alam kong pinagmumulan ng kasamaan. Walang iba kundi ang latian na tinitirhan ni Aling Cirila. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang tinig ng tubig na hinahati ang aking mga paa. Ang hamog ay bumalot sa amin at sa kadiliman ay may pormang mapupulang mata ang dumarami sa pagitan ng mga kawayan. Hindi ko alam kung ilan silang nagmamasid.